Last day na ng unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa pagtalakay ng reklamong grave threat laban sa bise, kinwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang motibo sa investigasyon ng NBI. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula rin sa Senado. Hannah. Pinky, automatic daw kailangang imbestigahan ng NBI ang mga banta laban sa Pangulo at iba pang mahalagang opisyal ng gobyerno. Yan ay kahit hindi naman nagreklamo ang biktima ng banta mismo sa NBI. Yan ang pahayag ng kauna-unahang testigo sa impeachment trial ni VP Sara pagdating sa umano'y assassination plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang inirekomenda ng NBI na makasuhan ang bise ng grave threats at inciting to sedition dahil sa umano'y banta nitong kill plot laban sa tatlo sa isang online press conference noong November 2024. Sinabi na ng NBI na authentic ang nasabing video. Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir. Tanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, inimbestigahan din daw ba ng NBI ang paunang pahayag ni VP Sara na kaya niya nabanggit ang kill plot ay dahil may banta rin daw sa buhay niya. Sagot ng NBI, sinubukan daw nila ito at inimbitahan pa nga ang bise noon na bumisita sa kanilang opisina para rito. Tanong din ni Cayetano, hindi ba ito makakategorize bilang conditional threat dahil sinabi ng bise na kapag pinatay siya, susundan ito ng umano'y kill plot. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which... Based on your affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Nauna nang iginiit ng defense team ni VP Sara na hindi mismo lumahok sa investigasyon ang tatlong taong sinabing pinagbantaan ng bise kasama si PBBM. Tila wala rin daw ni isa sa tatlo ang nagsumite ng kani-kanyang affidavit pagdating sa banta ng bise na isinama sa revised affidavit of investigation ng NBI na kalaunay ipinasa sa Department of Justice. Did President Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation? No, sir. Pinky, ayon sa testigong si Kalilong na nakasaad sa batas na may kapangyarihan daw ang NBI na kusang magsagawa ng investigasyon sa mga kasong may kinalaman sa mga banta laban sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan kahit wala naman daw formal na reklamong isinampa ang mga ito. Pinky. Hannah, tinanong din ba sa NBI kung AI-generated yung video na may banta si VP Sara laban sa Pangulo? Yes, Pinky, tinanong kung may sapat bang kaalaman itong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na masasabi bang AI-generated yung video? Sumagot si Kalilong na batay daw sa kanyang personal observation, hindi ito gawa sa AI dahil mahigit 2 oras nga raw yung haba nung nasabing press conference kung saan doon isinaad ni VP Sara yung umano'y assassination plot at karamihan daw sa mga AI-generated video ngayon na kumakalat online ay mas maikli. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at
Mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.